This is our uh, latest technology sa ating KLCS voucher system. Ang feature po niya is directly na po papasok yung bayad ng inyong mga clients. Hindi na po yan matutulog sa KLCIS, hindi na po yan matutulog sa payment gateway o kung sino mang owner ng mga hotspot e-payments. Saka nag-request kayo ng payout. Ngayon, ito na ang solusyon. Directly na po papasok sa inyong mga GCash, ang bayad ng inyong mga client, at automatic na din po mag-generate yung voucher saka transaction. So, good day mga kapiso Wi-Fi, especially sa ating mga KLCIS voucher system business partners. Ngayong araw na ito, I will give you the overview as well as the demo on how to set up our latest technology sa ating payment gateway when it comes to our Wi-Fi hotspot business. To start with, punta muna tayo sa ating prerequisites. Ang mga kailangan natin. So ito yon. Naglista ako dito ng 5 bagay na dapat meron kayo bago kayo magsimula or bago natin magamit yung ating direct GCash payment method. Number 1, dapat meron kayong extra cellphone. I advise you to have a spare phone na kung saan dedicated lang siya para sa pag-manage ng inyong hotspot business. Kasi magkakaaberya yan kung dala-dala ninyo yung inyong cellphone na merong GCash saka dyan naka-install yung ating app. Hindi natin alam na merong time na wala kayong cellular signal, wala kayong Wi-Fi connection, wala kayong data connection, or minsan mamamatay yung phone nyo dahil lowbat. So magkakaproblema kayo sa inyong mga client kasi baka nagpadala sila ng pera pero walang voucher code na dumating. Yung gamit ko ngayon is yung extra phone ko na Huawei Mate 10 pa. I bought this way back 2016 pa ata. Ito yung ngayong gamit ko. So ginawa ko, sira na nga yung screen meron ng maraming horizontal lines. Pwede pa naman matouch. So ginawa ko, yung SIM1, ginawa ko siyang is for SMS notification. Pero ngayon, dinisable ko muna kasi meron naman akong semaphore which is web API siya for SMS notifications. Kaso, yung semaphore may bayad. 50 cents per SMS. So, pwede kayong mag-sign up sa semaphore. Ito yung website ng semaphore. Ito yon. Pwede kayong mag-sign up dito at bumili ng SMS credits. Kaso, kailangan nila ng DTI certification ninyo. Yan lang naman yung hinihingi nila. Pero kung hindi nyo na gustong maabala, gamitin nyo na lang yung inyong cellphone bilang SMS gateway. So, i-activate niyo yung SIM1 for SMS na siya yung dedicated or default SMS SIM card niyo. At sa SIM2, yung GCash SIM card. So, bakit kailangan ng GCash SIM card? Kasi may time kasi na yung GCash app nagla-log out siya. At kapag nag-log out yan, kailangan niya ng OTP. So, mas maganda kung nandyan yung inyong GCash SIM card. At kailangan bagong GCash account o kung meron naman kayong lumang GCash na hindi na ginagamit, GCash account pwede din naman yon. Pero I advise you to have a new number. Kumuha kayo ng bagong number at register nyo ulit yan sa bagong GCash. Sabihin nyo sa akin na meron kayong marami na kayong GCash account. Actually, yung GCash, pwede kayong magkaroon ng up to 5 GCash account with different cellphone number under the same name or valid ID. Ako nga, meron akong 3 GCash account na nakalink lahat sila yan. Yung kanilang spending limit, nakalink siya kasi isang pangalan lang sa valid ID pero iba't ibang contact number. So yung bagong GCash na sinign up ko, yan yung ginawa kong dedicated account sa aking extra phone. Yan na lang yung number na pag babayaran ng mga client at siya na lang din yung magpupush na notification na may perang dumating or may bayad. Pangatlo, of course, kailangan nyo ng cellular signal. So, hindi mo na ako kailangan sa tanungin kung bakit. Kasi nga, magsisend kayo ng SMS. Paano kayo magsisend kung wala kayong cellular signal? At kung gagamitin naman ninyong semaphore, pero yung location ninyo walang cellular signal, yung client nyo naman ang hindi makaka-receive ng voucher code. So, kailangan, both of you, ang inyong client, saka ikaw, na ikaw yung hotspot operator, kailangan meron kayong cellular signal. And number 4, dapat
may load diyan yung SMS, yung SIM1 niyo for SMS notification, kailangan naka-unlimited text. So kung pinakamurang promo ay nasa dito kasi 99 pesos lang unlimited text and call for good for 30 days. Now, and lastly, kailangan meron kayong KLCIS voucher account, voucher system account, API. So, ang API na ito, kailangan natin yan para gumana yung application na atin i-install. At kailangan active yung subscription. So, by the way, sa mga bago pa sa KLCIS voucher system, kapag nag-sign up kayo dito, meron po kayong 3 days free trial na magagamit ninyo fully yung ating system. So, the next thing is kailangan na ating i-discuss is paano mag-set up ng KLCIS GCash Listener app. So, punta kayo dito. So, una, download natin. Of course, punta tayo sa KLCIS klinternetservices.com. Ito, meron tayong button, download APK. So, mapupunta yan sa apk.klinternetservices.com. Click lang natin itong download latest APK. So, at i-download natin. So kapag na-download na, ito po yung lalabas. Mayroong app release. So install nyo lang yan. So kapag may nakita kayong ganito na for security, i-enable nyo lang yung install. Enable nyo lang yan. At saka i-install. Okay? So, meron din mga application, meron din mga, especially sa mga latest phone na kailangan niya ng i-disable yung Google Play Protect kasi nagsascan niya ng mga APK na hindi niya kilala. So, ang mga kilalang APK lang, yung mga na-uploaded sa Play Store, yan yung mga hindi niya tinitrigger yung kanyang security feature. Pero yung may mga APK na signed lang kaso hindi na upload sa Play Store, yan yung dinidetect palagi ng Google Play Protect. So, disable nyo lang. Punta lang kayo sa Play Store, click nyo lang yung profile nyo. Meron dyan Play Protect. And then, disable nyo lang ang scanning para ma-install nyo itong APK. Okay? So, once installed na, ganito yung mangyayari. Makikita ninyo yung dashboard. Ngayon, wala tayong permissions na na-enable kasi na-enable ko na ito lahat. But during the start of the application, magpa-prompt po yan. Yung mga permissions na kailangan, dapat merong SMS permission. Second, dapat meron po tayong meron po tayong notification permission. At meron po tayong battery permission. Sa battery, dapat hindi pa sa restricted. Sa notification, dapat all access siya sa pag-listen ng notification. Yan lang po yung mga permission. So kung gusto nyo talagang ma-check kung ano yung mga permissions na nasa KLCIS, ito lang po yung hanapin nyo lang yung application. Click nyo dyan. Tignan nyo sa permission. So yan yung allowed. So SMS, nakaseparate kasi ito. Kasi notifications, enabled lahat. Dapat naka-enable yan. Also sa power, dapat i-permit nyo din na hindi siya malimit. Kasi kailangan natin ito bilang listener. Magli-listen talaga yan ng mga notification. So yung Android kasi is grabe mag-disable ng mga running applications, especially na nasa background. So, dapat i-disable nyo po yung mga battery permissions. Dapat unrestricted po yan. Same as sa GCash, dapat lahat ng notifications sa GCash, especially push notifications, naka-enable din po. So, sa inyong phone, dapat sa GCash na-install, dapat lahat ng permissions naka-enable din po yan. Especially sa notification, naka-enable din po dapat lahat ng notifications. Para yung push notification ng GCash is lalabas. Okay? I don't know kung familiar ka sa push notification ng GCash. Ito yung kapag merong nagsisend sa iyo ng a certain amount, maglalabas po yan dito na
you have received something like that, no? So yan yung kina-capture ng KLCIS. Wala tayong ibang kina-capture diyan maliban na lang sa inyong ah ito, maliban na lang sa inyong GCash notification. Yan lang po. So, paano nyo malalaman kung gumagana na yung KLCS or ready na siyang mag-receive ng GCash notification? So, punta lang kayo sa logs. Dito kayo sa system logs. Makikita nyo po yan na ito. Makikita nyo po yan na yung notification listening service, ito po. Ito po, yung notification listening service, dapat fully connected siya at listening. So, kapag hindi po yan na-allow, magwa-warning po yan. Ito po. Ganyan. So, dapat naka-allow po yan para makaka-capture siya ng GCash. Now, punta naman tayo sa settings. Sa settings naman, dito na lang muna, dito sa dashboard. So, in dashboard, lalabas po dyan yung recent transactions nyo, total sales, SMS sent, saka ma-filter nyo po yan yung inyong sales. Daily, ano pa yan? Weekly, monthly, year, all time. Now, punta tayo sa settings. So, ilagay natin yung API key na ating kinopya doon sa KLCIS dashboard. Paste natin dito. Pagkatapos, yung operator GCash number, ito, ilagay nyo po yan. Tapos, meron kayong sa SMS gateway settings, ako naka-enable na dito yung semaphore kasi meron akong semaphore API na nilagay doon mismo sa KLCIS dashboard sa under API integration. Also, since wala kayong semaphore, i-off nyo lang po ito, automatic po ma-enable po yung SIM card ninyo. Kung ano man naka-default na SIM for SMS, yan na po yung kukunin ng KLCIS. Okay? So, i-off nyo lang yan. Telegram naman, sign up kayo sa Telegram, tapos punta kayo sa bootfather, ito yon. Gawa kayo ng boot ninyo yung boot token, saka i-paste nyo dito. Ang inyong mga chat ID, punta kayo sa Get My ID bot. Search nyo yan sa Telegram para makuha ninyong inyong chat ID. So, sa pag-activate ng bot, i-open nyo lang yung bot na ginawa nyo at mag-type kayo ng ganito para ma-activate. Mag-chat kayo sa inyong bot. Kahit, hindi po yan magre-respond, basta i-send nyo lang. Once na-send ninyo, activated na po yung bot ninyo at mag-notify na yan. So, ito, yung mga notifications na sinisend natin sa Telegram. Mag-notify yan ng GCash payment. Yung raw GCash notification na lumalabas po kapag may perang pumapasok sa inyong GCash. Yung transaction kung nakapag-send po tayo ng voucher or na-process po ng ating system. Meron din po tayong SMS status kung nakapag-send po ba yung inyong cellphone ng SMS sa inyong mga client na merong voucher code. Kasi may mga time kasi na nawalan kayo ng signal, magno-notify po yung system natin na hindi siya nakapag-send. So kayo manually, bilang mga hotspot owner, makikita nyo yan sa log ng Telegram, then pwede nyong ma-manually send yung voucher code. Pagkatapos, meron tayong advanced monitoring alerts. Kung gusto ninyo na enable ito, pwede din. Yung purpose nito is siya yung mag-a-alert sa inyo. Halimbawa, 24 hours na walang perang pumapasok sa GCash. Possible, kailangan ninyong i-check baka yung GCash niyo nag-log out na. Kasi yung GCash natin, randomly sometimes, nagla-log out po yan. And every 90 days, nagpo-force login po yung GCash. So, kailangan natin mag-re-login. So, ginawa ko, every 24 hours, by default, magsisend siya ng alert sa atin na walang transaction na pumapasok. So, baka may anomaly or may problema sa GCash o baka walang signal. Pwede you need to enable kapag yung SIM card ninyo walang signal, mag-trigger din po yan ng notification. Or kapag wala na po kayong load balance, or kung meron pong tagalagang internal problem yung ating application. Saka, isave nyo lang itong configuration. Yun lang po. Now, so sa
pag-test po naman ng ating system, dito na po tayo, no? So, ito skip ko muna yung generate voucher store. Dito muna tayo sa client payment. Actually, even without a voucher store, pwede pa rin po makabiliin yung mga client kasi hindi naman ito nagre-rely sa voucher store. It relies upon the amount, no? Upon the amount na meron kayo sa KLCIS. Okay? Amount of vouchers. Yung mga voucher amount na ito po yung magti-trigger ng transaction. Kapag ka nag-send yung inyong mga client sa inyo ng amount na wala po dito sa available voucher, mag-i-error po yan. Maglalabas po yan sa log na yung sinend nilang pera ay mismatch po sa available voucher na meron kayong sa KLCS. So, therefore, dapat po, ang inyong gagawin, mag-generate po kayo ng mga QR codes na merong fixed amounts na yan lang po ang isa-scan ng inyong mga client. Kasi alam niyo kapag naka-generate kayo ng QR code, hindi na po yan ma-edit yung amount. No, makikita nyo po yan sa inyong GCash applications. So, kita nyo talaga yan, no, sa GCash. Mag-login kayo sa inyong GCash accounts, punta kayo sa inyong profile, and then sa My QR codes, pwede po kayo mag-generate dyan at maglagay ng amount. So, ang bawat amount na i-generate ninyo, so halimbawa ako, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voucher amounts. So, 8 QR code po yung i-generate ko. Yan, fixed na po yan. At yung 8 QR code, pwede po ninyo yan i-print sa bond paper, saka ilagay po ninyo sa inyong mga store, malapit sa inyong mga vending machines, lagyan ninyo ng label na scan me to pay for voucher code, pwede yan. Or pwede din ninyong ilagay yan, yung mga QR code sa inyong mismong mga hotspot portal, sa captive portal. So gawa lang kayo ng button, another page, pagkatapos dyan lumalabas yung inyong QR codes rather. Okay? So, ito muna. Magta-try tayo sa client payment process. By the way, Adopay Soft pala yung aking gamit. Ito po yung itsura niya. So, naglagay ako ng button, saka nag-upload ako ng HTML, which is isa lang pong HTML na yan, yung store, na i-generate, kailangan nating i-generate. So, pwede kayo mag-generate dito. Ito, open store generator. Pwede kayo mag-generate dito ng voucher store ninyo. Ito, lagay kayo ng mga voucher entries ninyo. Ito, add voucher entry, 8. So, meron kayo 5 peso, 10 peso. Depende yan sa dito. Depende yan sa inyong voucher amount ang ilagay ninyo. So, maglagay din kayo ng mga descriptions and then generate saka i-download. So, ako, na-download ko na. Ito po yung itsura ng aking voucher store. Ito po yan. So, gaya ng sinabi ko, mag-generate kayo ng QR code sa bawat amount. Dito kasi sa voucher store, nilalagay natin yan, ina-upload natin yung QR image. Okay, dito natin na-upload yan. So, halimbawa, 5 pesos for 5 pesos, upload nyo dito yung QR code na nakatag sa 5 peso. Ganyan po. So, 5 peso. So, halimbawa, mag-example tayo, no? Ako, client. Gusto kong magbayad. So, gagawin ko, mag-open lang ako ng GCash account. At scan ko yan. Scan ko. Okay. So, paano ko mapapakita sa inyo ito? Camera. Okay. So, scan natin ulit. So, scan natin. Okay. So kung nakita ninyo, nakalock na yung amount. Hindi na po yan ma-edit. See? Hindi na yan ma-edit. Pagkatapos yung client, yung magbabayad, balik tayo. Tignan natin yung mangyayari. So, magbabayad yung client ninyo. Once paid. Kung nakikita ninyo, ito. Yung ating notifier, meron na.
nag-notify na ang ating Telegram na merong nagbayad. Yung SMS status naka-send po gamit yung semaphore sent via server. Kapag mobile po, via phone lang pong lalabas dito. Saka na-process na din yung payment. Nakapag-send na ng voucher code. Okay. So, ngayon nakikita ninyo 18 na yung check natin So, 19 na, 19. Ito yung na-capture ng ating system. Ito. Ito yung notification na galing sa GCash. At na-notify na yung ating server, kung nakikita ninyo, na-capture na po yan na merong 5 pisong dumating. Okay? So, and with that, nakasend po yung ating system. So, kung makita ninyo itong voucher code, tugma po yan sa voucher code na nasend. Now, paano natin malaman kung yung voucher code na-receive na ng ating mga client? Ito. Since nakabayad po ako, ito na yung voucher code. Automatic din po magsisend ang system ng voucher code. So, gamit ko yung KLCIS Semaphore. Aking pong Semaphore account yan. Yan na po kasimple. Now, yung client ninyo, of course, is i-activate po niya yung voucher code doon sa inyong hotspot portal. Dito. Lagay po natin yung voucher code dito. Ito, kopyahin natin. Activate. Yun. Activated. 2 hours. Ganyan lang po kabilis yung process. So, kung makikita natin sa logs, ito din sa logs, yung raw GCash message. As well as sa system logs, makikita natin na yung Telegram na-delivered siya. Yung pag-process ng voucher at na-send yung voucher code, na-send siya. Ganyan po ang makikita natin. So, sa tamang setup, pwede po ninyong ma-automate yung inyong hotspot service. Ganyan lang po kasimple. See? Yung actually, ito lang naman po yung medyo, yung sa iba, yung sa mga hindi alam paano mag-code, medyo nahihirapan sila kung paano gumawa nito. Pero hindi naman po mahirap kasi meron po tayong voucher generator. So, pili lang po kayo ng theme na gusto niyo dito. Pwede po kayo magpumili dito ng theme. Lagayin nyo yung instruction. Ito, delete lang natin yung pop-up notification. So, ito yung link Nasa site po natin yan, yung store generator. Tapos, yung colors, pwede nyo po yung i-modify yung mga colors. Okay, hindi ko na i-modify. So, limbawa, lagay lang ako dito ng 5 pesos. Lagay natin 1 hour, internet. 4, 5 pesos. So, yung amount, gawin natin 5. Yung post duration, good for 1 day. Limbawa, yung data niya as unlimited. Lagay nyo. Tapos, QR code. Hanapin ninyo yung QR code na na-generate ninyo. So, ako wala tayong pictures dito. So, ito na lang. Ito na lang. Halimbawa, ganyan. So, remove ko lang ito. Kung marami kayong voucher amount, then idagdag nyo yan. Saka mag-generate. Pagka-generate, pwede po ninyo itong i-download. Download natin. Halimbawa, ilagay lang natin to sa download. Save. Saka i-open. Yun. Dito na yung voucher code. So, pag-click nyo buy now, lalabas yung QR code nyo dito. Ayan po yung kasimple. Now, anong gagawin nyo sa voucher store? Siyempre, kung meron kayong Microtech, ilagay nyo yan sa files ng Microtech, sa hotspot file. Saka gawa nyo ng button para ma-open yan. Same sa Adobe Shop. Yung sa mga iba naman na medyo tricky, no, yung kailangan nyo pang edit yung mga HTML, pwede din naman itong voucher store niyo i-upload nyo na lang. I-upload nyo sa Vercel, i-upload nyo sa GitHub Pages or sa mga free hosting. Saka i-link nyo na lang. Ganyan kasimple. Saka ilagay nyo sa inyong portal kagaya ng nilagay ko dito sa 10001. Ito. Ganyan nakasimple, nakalink siya. Hindi naman mahirap eh. Ganyan lang po. So with that, siguro ito lang muna yung preview. Marami pa akong gustong i-add na feature, especially yung sa Microtech PPPoE extension
Kasi meron po tayong nilalagay ngayon na mga notification sa Microtech, especially mga naka-PPPoE, PPPoE rather, na kapag expired na, magpo-prompt siya, pupunta siya sa proxy, na ilalabas yung inyong mga QR code. So, yung use case nito is pwede nyo magamit soon ang KLCIS para sa pag-extend automatic din ng mga PPPoE accounts ng inyong mga clients. Yan po. So, ngayon, hotspot lang muna as we are still waiting for the approval of our payment gateways. Nag-apply po tayo sa Paymaya, naka-apply na po ako on verification na. Naka-apply din po ako sa Paymongo, approve na nga eh. Kaso parang napapangitan ako sa kanilang service kaya hindi ko tinuloy yung onboarding. Approve na actually ang Paymongo account ng KLCIS IT Solutions. Now sa Sendet, meron pa silang kaunting problema sa aking uh, Facebook page kasi wala daw nakalagay doon na mga services saka shop eh. So, sabi ko, bakit nan maglagay ako ng shop doon kasi SaaS naman yung ginagawa ko. Nasa website yung transaction so hindi sa Facebook page. So, iwan ko kung anong reply nila kasi nakapag-reply na ako kanina. Tingnan lang natin kung anong mangyayari. So with that, this is our latest technology sa ating KLCS voucher system. Ang feature po niya is directly na po papasok yung bayad ng inyong mga clients. Hindi na po yan matutulog sa KLCIS, hindi na po yan matutulog sa payment gateway or kung sino mang owner ng mga hotspot e-payments. Saka nag-request kayo ng payout. Ngayon, ito na ang solusyon. Directly na po papasok sa inyong mga GCash, ang bayad ng inyong mga client at automatic na din po mag-generate yung voucher saka transaction. So may mga katanungan kayo, pa-comment lang sa ating comment section. Leave like, comment and share sa inyong mga kilala, sa inyong mga, wag niyo po ito i-gatekeep kasi napakamura naman eh, 150 pesos lang naman ang subscription nito. Dito sa akin kasi meron po itong Zendet 250 nakalagay, pero yung gagawin lang ninyo kapag gusto niyo mag-extend is mag-send lang kayo sa aking GCash number. PM nyo lang ako sa Facebook. Ako na po bahala sa inyong account na i-extend ko po yan. I-send nyo lang yung username or API key. Ako na pong bahala mag-extend yan ng inyong mga account. So with this, no, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoong Hesus at mabuhay po kayong lahat. Good luck sa inyong hotspot business. God bless you all.